Kumpara ang laki. Halos triple ng Metro Manila ang Jeju Island. Hindi tulad sa mainland South Korea na may railways ang Jeju Island. Kung gustong libutin ang isla, pwedeng gumamit ng bisikleta. Para sa mga kilala nating mga cycling enthusiasts sa Pilipinas, it is your lucky day. Why? Dahil dito sa Korea, meron silang tinatawag na Korea's Cross Country Cycling Road Tour Passport. Okay? Ito yung passport na to na pwede nyo makuha sa Tourism Information Center sa Korea, sa either mainland or dito sa Jeju. Now dito, sa passport na to, nakalagay yung mga cycling routes and cycling destinations and cycling points kung saan pwede nyong maikot ang mainland. And then, pwede rin kayo pumunta dito sa Jeju Island. Sabihin natin, I'm a cyclist, meron tayong makikitang ganito. Para siyang telephone booth, okay? So, pasok tayo ngayon. Meron tayong makikitang stamp. Stamp. Okay? So, isipin mo, isa-isa yan. Matcha-challenge ka to complete all destinations, all points na pwede mong i-stamp yung passport mo. Now, kapag nakumpleto mo isang route, then you will get this parang seal or certification na natapos mo. Okay? Now, kapag natapos mo lahat, wow, champion ka. Hindi lang champion ka, healthy ka, bibigyan ka nila ng medal. Na yan. Wow. I mean, itong part pa lang ng Jeju, parang napakasarap ng i-bisikleta. What more if you do it the whole way through? Mainland, Jeju Island. Wow. Mula sa Jeju Folk Village, wala pang 1 kilometro ang layo ng Pyoson Beach Cycling Booth na isa ring tourist spot. ang mga cycling booth, kung hindi man mismong tourist spot, kadalasang malapit sa mga sikat na pasyalan. Sakay ng bike, nakapasyal na, nagkaroon pa ng stamp. O, di ba? Matapos manalo sa mga tradisyonal na laro, titikman naman natin ang tradisyonal na pagkain sa Jeju. Meron itong maninipis na mga buto at balahibo. Ano ba to? Ano? Panike? Standing strong ang hole-in-the-wall restaurant na ito sa loob ng mahigit 50 years. Ang sikreto ng kanilang kainan, ang dadalawang putahe sa kanilang menu na binabalik-balikan ng mga lokal at turista. Mahuhulaan kaya natin ang ilang siglo ng pagkain ng mga taga-Jeju? Okay yung texture niya, hindi ko alam kung pork, chicken, or lamb. Definitely walang lansa, that's for sure. But it is red meat. Rabbit. Ano? Panike? What you think, Deros? This is buckwheat noodle. Kaya sila mismo gumawa. Sila mismo nag-chop. As in, kaka-chop lang nila, kakaluto lang nila. So it's homemade. Balita ko, ito yung hinahanap nila kapag malamig yung season, which is winter, which is now. Pigeon? Ano nga ba yung meat na yan? Sirit na. Ang sagot? Ito ay ibon na ringneck pheasant. Sa ngayon, dito na lang daw sa Jeju Island makakakain ito. Bukod sa itinigil na ang panguhuli nito sa mainland South Korea, ideal habitat kasi para sa mga ibong ito Ang Mount Halasan sa Jeju Island. Sinasabing panahon pa ng Joseon Dynasty, nagsimula ang pagkain nila sa ibong ito. Kaya ito nagsisilbing traditional dish ng mga taga-Jeju. So isa pala siyang ibon. Well, yung isa sa mga naisip ko ay it's a kind of bird na parang pigeon or whatever dahil nga ang lilit ng buto. But then again, hindi ako familiar sa pigeon dahil hindi rin ako makain nun. But siguro, mas na compare ko siya sa, yes, fine, chicken. But at the same time, parang may pork. Hindi ko alam eh. But then again, wala siyang lansa. Pero meron siyang lasa. 50 years in the biz. tulad ng mga pheasant, literal na nakaukit na rin sa kasaysayan ng mga taga-Jeju ang mga batong ito. Kahit saan ka kasi lumingon sa isla, makikita mo sila. Kapag bumisita sa Jeju Island, hindi pwedeng hindi mapansin ang nagkalat na imaheng ito. Pero ano o sino nga ba ito?
Feeling ko sila yung mga sinaunang tour guide sa isla. Ito, pampatanggal ng malas. Ito kasi si Baby Bear. Si Papa Bear. At si Mama Bear. Ito yung mga sinaunang mangingisda nila. Santa Claus nila dito. This is one of their gods. Naglalagay sila nito sa entrance to protect them. Ito ang mga Dol Harubang o Grandfather Stone. Itinuturing itong simbolo ng Jeju na gawa mismo sa volcanic stone ng isla. Pinaniniwalaang sila raw ang nagbibigay proteksyon sa mga mamamayan, lalo na sa mga mangingisda. Gumawa ng isang stone park para sa kanila kung saan halos 50 Dol Harubangs ang nakahilera. At merong iba't ibang klase ng Dol Harubang souvenirs ang pwedeng bilhin. I am the meeting is the IA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeah!